Okay, magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Kami ay medyo maaga ngayon. Nakapagsimula kami na approximately alas 8 ng gabi. At ang target ay approximately nasa mga alas 6 ng gabi. Dapat makapagsimula na kami ngayong linggo. Kasi yung unang mga parte, finamiliarize muna namin yung sarili namin sa kung paano yung konsepto ng pagluluto, ano lasa ng merkado, costing, and everything else in between. So ngayon na medyo familiarized na kami, pwede na kami ngayong maghaba ng oras. Dati nag-midnight snack muna kami. Ang dahilan kasi konti lang yung mga tao sa sobrang madaling araw na sobrang gabing-gabi na konti lang yung mga tao. So ngayon, hindi kami masyado mahirapan. Pero it turns out, sobrang dami pa rin ng mga tao. Ngayon, magsuserve na kami ng dinner time. Hopefully, within the week, masimulan na namin makapag-serve ng dinner time. Sige, next question. Ito po, tanong po ni Bagot na Koy-Koy. Bagot Bagot. Sir Chess, tanong ko lang po, dapat pa bang iboto ang mga politikong nakasuhan na at tumatakbo ulit ngayon sa paparating na eleksyon? Yung mga nakatulan, hindi na. Pero yung mga nakasuhan lang. Di ba po tapos ito? Okay, sige. At ano pong masasabi mo sa mga boboto sa kanila? Mga bobo po ba sila? Hindi ko masabing bobo, pero pwedeng ipasok mo rin sa ganung konsepto. Kasi pag sinabi mo kasing bobo, parang generalization ng intellectual ng isang tao yan eh. I will say, hindi lang talaga sila nagre-research. Kasi ang karamihan tao, tamad pagdating sa pagre-research kung sino man ay boboto nila. Tamad. Bakit? Bakit sila tamad? Kasi they're busy with their lives. Diba? So ngayon, hindi na nila mabigyan ng oras ngayon yung tungkol sa mga kung sino man ay boboto nila. Yun ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi masyadong, kumbaga, yung boto ng mga tao, I will say, in some cases, nasasayang ang dahilan kasi kung sino lang yung naririnig nila, yun yung binoboto nila na hindi naman nila alam kung ano plataforma. Yun ang common. Tapos, ano sabi tungkol sa mga boboto? Yung mga iboboto? Ano sabi? Kumakandidato? Ano daw masasabi mo sa mga politiko na tumatakbo kahit daw may kaso o nakasuhan na? Parang katulad ni Kibuloy. Balita ko nga, si Kibuloy daw tumatakbo. Legit ba yun? Labas ng Inquirer. Inquirer? Opo. Kung legit yun, edi tangin na. Ulit-ulit lang naman tayo dyan eh. Pagka nakakasuhan, kakandidato, sasakto sa panahon ng eleksyon eh. Sumakto eh. Di ba? Since sumakto rin lang naman, kumandidato na. Tapos marami rin naman siyang member, matik na may hatak agad siya. Lalo na pag pumasok siya ng party list, medyo mabababa lang ng kapiraso yung kailangan na boto sa party list eh. Di katulad pagka solo mismo, medyo marami-raming boto kailangan dun eh. Pero pag party list, hindi masyadong maraming boto kailangan. Pero prerogative naman ng kahit na sino na tumakbo eh. Nakakaburat, syempre. Bilang isang ordinaryong taong bayan, ako naiinis ako sa ganung konsepto. Pero prerogative nila yun eh, karapatan nila yun eh, di ba? Ako, pribilehiyo, I will say. Privilege nila yun eh. Privilege. Kung i-take nila yung privilege na yun, nasa sa kanila yun. Pero sa akin, sa mga tao, sana wag nyo naman tangahan sa pagboto kasi tangina yung mga representative natin, nagmumukha tayong gago sa ibang bansa eh. In case hindi nyo alam, representative ng Pilipinas yung mga yan, lahat ng mga politiko mo, nagsisipunta sa iba-ibang mga bansa, tapos sasabihin, senador ako sa ganung bansa, senador ako sa Pilipinas, bla bla, etc. O tapos ngayon, pagka pumalpak sila ron, gago. Diba? Tungkol sa may kaso, noon pa naman nila gawain yun eh. Diba? Noon pa naman eh. Ang daming nga, nakita nyo nga, diba? Ang daming nagsitakbos na nasa loob pa ng kulungan. Sila Trillanes, sila De Lima, mga nagsisikandidato yun, nasa loob sila ng kulungan. Nakita nyo naman yun eh, diba? Regular na nangyayari yan. Pero nasa sa inyo pa rin ang kapangyarihan, Pilipinas. Nasa inyo ang kapangyarihan ng pagboto. Pumili kayo ng mga maayos na mga politiko ninyo na alam ninyo kayang i-representa yung bansa natin. Brother, hello! Yun ang sagot ko ron. Next question. Ito po, sir. Tanong po ito ni... Wait lang. Nakapalda pala ako. Gusto ko mabasa, sir eh. Joveno Katulay, anong masasabi mo sa mga Pwede ka umupo rito eh, oh. taong nalululong sa online casino? Kanina po eh. Sakit-sakit na. Yun lang. Isipin mo na lang na nakaupo ka sa toilet. Di ba ganyan may buto sa gitna? Sakit-sakit eh. Okay. Nalululong sa online casino. Alam mo, one way or the other, titigilan mo rin naman yan eh. Either titigilan mo yan na medyo maliit pa yung damage, o titigilan mo yan kapag walang-wala na kahit na sino sa paligid mo. Pati mga kamag-anak mo, pinagkalulukan na. Bakit? Darating sa punto, meron kasing tendency, pagka walang-wala ka na talaga, tapos talagang addict ka talaga dyan. Lahat ng addiction, merong tendency gumawa ka ng hindi maganda. Pag ginagawa mo na ng hindi maganda yung mga kamag-anak mo, dahil sa addiction mo sa casino, o ngayon, wala, yun eh, yari ka doon. Yeah, pwede pala yan. One way or the other, titigil ka rin dyan. Pwede kang tumigil dyan habang maliit pa yung damage, o pwede kang tumigil dyan pag nagpakamatay ka na. Bala ka.
Pero sa akin, simple lang naman ang konsepto eh. Ngayon pa lang maliit pa yung damage, tigilan mo na. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Gerald Arguelles Burtanog. Good evening, sir. I have a question for you po. Ano po tingin ninyo sa mga mayayaman at mahihirap? Anong pinagkaiba nila? Spending habits. Yun, pinakamalaki, spending habits. Yung mga mayayaman, gumagastos para sa pagkakakitaan pa. Yung mga mahirap, gumagastos para sa kapritsyo nila. Para sa anak nila, ganun. Tapos yung anak nila, doon na nila inuubos yung pera. Para sa pagkain, ganun. Bibili silang mahal na pagkain. Kasi deserve ko to. Kaya mahilig sila sa ganun eh. Tignan mo, meron nga mga taga-call center, laki na ng sweldo pero mahirap pa rin. Laki na ng sweldo. Bakit mahirap? Eh, mayat-maya kasi, di ba? Starbucks. Starbucks, kain sa labas, Sangyup. Bakit? Kasi deserve ko to, YOLO. O, tignan mo, kahit anong laki ng sweldo mo, tumilipas na 1, 2, 3 taon, 4 taon, lumilibang taon ka na sa call center, di ka pa rin makatakas-takas sa call center. Bakit? Eh, alam mo naman kung ano diferensya eh, di ba? Ayaw mong pigilan yung bunganga mong kakapasok ng kung ano-ano sa bunganga mo eh. Bala ka. Mahilig ka sa mga mamahaling pagkain, naka-Louis Vuitton ka pa, Hermes ka pa. Diba? Tapos, mahilig ka sa iPhone, tapos inutang mo lang sa home credit. O yan. Baong ka tuloy. Hindi ka makatakas sa ano. Hindi ka man makausad. Na tipong, alam mo yun, kung ba magkaroon ka ng magkasakit ka, swerte ka na meron kang health card. Hindi. Ang uso sa call center, health card. May health card, MaxiCare, ganun. Yun. Eh, swerte ka, meron kang ganun. Eh, paano kung wala? Paano kung na-max out mo na? Kasi may mga tropa ako in the past, nagkaroon ng mga malaking problema sa kalusugan dahil sa kaka-call center nga nila eh. Galing ako dyan sa industriya na yan. Tangin, nakakamatay yung industriya na yan, ha? Puyatan, paguran, tas yung tindi ng stress. Tangina. Alam mo, swerte nga, nakasurvive pa ako eh. Nakatakas ako dyan. Pero tangina, pag nakita mo yung itsura ko ng mga panahon nasa call center ako, tangina talaga. As in, mukha na akong, alam mo yung bentehin pa lang ako, pero mukha na akong karantahin. Lubog yung mata ko, tapos yung pisngi ko hawas, tapos ang pangit ng kutis ko dahil nga puyat nga parati. Madaming pera sa madaming pera. Pero ang problema, kaya hindi makausad, spending habits kasi. Spending habits. Ayaw nyo kasing tigilan yung kakakapritsyo nyo. Yung tangin ng deliver yung putang ng JNT sa bahay nyo eh. Diba? Deliver. Ayaw nyo tigilan eh, diba? So kung sana tinitigilan nyo sana yung kaka-order ng putang inang sandok na hindi mo naman kailangan. Sana kung tinitigilan nyo sana yung kaka-order ng putang inang pyesa ng motor na hindi mo naman maikabit sa motor mo kasi alam mo namang hindi kasya, pero binili mo lang kasi maganda, tapos sasabihin mo papaayos mo sa mekaniko para magkasya, tapos hindi mo naman dinadala sa putang inang mekaniko yung motor mo kasi ini-change oil nga, hindi mo magawa. Tangina. Nako, putang ina Pilipinas. Pilipinas, matuto ka. Ni change oil nga, di ka nagpapa-change oil, bumibili ka pa ng pyesa ng motor sa Shopee. Tapos pa-deliver mo, sabihin mo, papaayos mo sa mekaniko, kakasya ka mo. So tatambak mo lang doon sa isang parte ng bahay nyo. Tangina, minsan nga, yung mga in-order nyo, lalo na mga babae, order kayo ng order ng putang ina sa Shopee. Tapos minsan nga, di nyo na nabubuksan eh. Pagka-order, deliver, ma'am, Shopee po. Magkano? COD eh. Babigay mo ngayon yung bayad, tapos tatambak mo sa kung saan mo kasi nagmamadali ka ng pumasok sa trabaho. Kinabukasan, tingnan mo, nakalimutan mo nang may in-order ka pala sa Shopee, tapos mapapansin mo, saan tambak na yung mga pata. Parang kala mo, birthday gift sa ilalim ng Christmas tree eh. Hindi mo pa nabubuksan, tangin ang dami-dami na nila eh. Dami-dami na nila. O yun, isa sa mga pinakamalaking pinagkaiba ng mahirap at mayaman, yung putang inang shopping deliver. Ang dami nun sa mga mahirap. Diba nagtataka, hindi ka nagtataka? Pero, puta, alam niyo na, hirap kayo, di ba? Nakatira sa kung saan man putang ina squatters area, di ba? Tapos yung mga bahay niyo doon, wala nang address. Isang bloke na lang yun, wala nang address. Tapos pinto-pinto na lang. Sampo nakadito dito si Alin Choling. Ayun, doon sa kulay pink na pinto ng may stripes. Yes po. Tapos tignan mo, kabisado na ng JNT kung saan kakatok. Tang-inang yan. Paano yung putang inang pa-deliver ng mga bagay na alam mo namang hindi mo kailangan, tigas ng ulo mo di ba? Tingnan nyo yung bahay nyo, punong-puno ng mga kung ano-ano walang kakwenta-kwentang mga bahay. Mga bagay. Oh, tingnan nyo yung bahay ng mayaman. Sa mas madalas na pagkakataon, halos walang gamit dun. Yung mga normal na gamit lang talaga. Yung muebles, yung TV, yung kung ano-ano pa. Pero tingnan mo, lahat naman hindi nila kailangan, nakatambak na sa bodega. Samantalang yung mga ordinaryong taong bayan, ang liit na nga ng bahay mo, yung putang inang Shopee, deliver. Meron kang isang sulok kung saan mo nilalagay lahat ng pinadeliver mo galing JNT. Tapos lahat ng mga pinadeliver mo galing Shopee, hindi man magagamit. Diba? Tang-inang yan. Yun ang pinagkaiba. Spending habits. Yung mga mayayaman, gumagastos para sa pagkakakitaan. Yung mga mahirap, gumagastos kasi trip lang nila. Next question. Ayos, no? Sensible, no? Manap ka ngayon ng ganyang influencer Pilipinas. Sige, tingnan natin. Ano masasabi nyo doon? Sige nga, pa-comment nyo nga.
Pa-comment nyo nga. Ano masasabi nyo ron, Pilipinas? Mali ba ako? At naririnig yan ang asawa ko eh. Ha? Tapos sabi na sa customer ko dito, dapat yan narinig ng asawa ko eh. Ito rin sir, tanong po ito, galing... Basahin mo muna mga komento. Narinig ba nila? Mali ba ako? Sabi ni Sean Timbang, buti ako, string lang ng gitara binibili ko. Okay. Hobby daw niya yon. Magpa-order. Magkuting-ting ng gitara. Sobrang totoo daw yan, Sir Chi, sabi po ni Van Hamdan. I should know. Tangin na, nakita ko yung tondo eh. Puta, nandun ako sa tondo, brado. Puta, mga tao ron, santo ka. May Shopee pa nagdi-deliver sa kanila ng mga walang kwentang bagay. Tangina, tindi. Ang tindi talaga, sabi ko sa'yo. Yung, alam mo yung, hirap na nga sila kung saan nila kukunin yung susunod na pangkain. Ang putang ina, may pambayad pa sa JNT. May pang Shopee. Alam mo, malupit pa doon? Papadeliver sa kung saan mang kapitbahay nila. Yung kapitbahay abonohan. Tapos, di kukunin nila ngayon. Tapos hindi babayaran, magagalit ngayon yung nag-abono ng kapitbahay nila. Takina, sabi ko, putang ina, utak nun ah. Pinabayaran sa kapitbahay, pautang daw muna, may deliver daw. Tanginang yan. Nakita ko yun, andun ako sa tondo, andun ako mismo. Hindi mo ako papagsinungalingan, nakita ko mismo yun. Nakita ng mata ko yun. Galing ako ron, 1 buwan ako ron. Namuhay akong kasama nila. Sige, next question. Tanong po ito, sorry ko basa. Yeah. Kenny Aldrin Vicente Navarro, ay, anong masasabi Good niyo evening, sa brother. pagtakbo ni Duterte sa Senado? Lumang tugtugi naman na yan. Ano masasabi mo sa ganito? Ano masasabi mo sa tumatakbo ng mga dating politiko na? Lumang tugtugi na yan, gawain na nila dati pa yan eh. Nakita mo na nga, ginawa na ni Gloria yan, di ba? Tsaka nung mga iba pang mga nauna sa kanya. Lumang tugtugi na yan. Sa mas madalas na pagkakataon, pag magkakakaso, pagkatapos silang bumaba sa kung saan mang posisyon sila nang galing, tatakbo uli sila. Normal na yan, dati pang tugtugin yan eh. Lumang tugtugin na yan. Mas mananalo pa rin. Eh syempre, may mga supporters na sila dati eh, di ba? Lumang tugtugin na yan. Alam mo sa akin sa Pilipinas, matuto ka na lang bumoto ng maayos. Huwag niyo nang tanongin sa akin kung ano masasabi mo sa ganito, sa ganyan. Simple lang, matuto kang bumoto ng maayos. Hindi dahil putok yung pangalan, yun na kagad na binoboto mo. Hindi dahil putok yung pangalan, binoboto mo na kagad. Matuto kang alamin kung ano plataforma ng kung sino man politiko. Matuto kang mag-research naman, pambira. May internet na tayo ngayon. Yung mga gusto ninyong malaman tungkol sa mga politiko, nasa internet naman eh. Sige, next question. Tanong po ito ni Dudut. Good evening po, Boss Chi. Hello, idol. Kamusta ka po? Tanong ko lang po, Boss Chi. Pogi po talaga ako. Di po ako sa nagbubuhat ng bangko. Pero ayoko pa pong magjowa. Ayoko pa magjowa. Pero lalaki po talaga ako. Straight po ako. Pero lagi nasasabihan ng bakla kasi ayoko pa magjowa. Ano po bang magandang rant para sa mga taong nagsasabi sa akin bakla ako kahit straight naman ako? Sabi mo, ay naasar, alam ba, naasar ka nila. Alam ba, ako, asarin mo ako, bakla ako. O, liga dali, chuchupain kita. Tangina mo, bakla pala ako, di ba? O, sige, tignan natin ngayon pag ilalaki mo, chuchupain kita, gago, ah. Tangina mo, di ba? Sa akin, simple lang naman ang konsepto eh. Hindi mo na kailangan patunayan pa yung kahit na ano sa kanila kung sigurado ka sa sarili mo. Kung nagdududa ka sa sarili mo, kailangan mong patunayan yun sa sarili mo. Pero kung wala ka naman duda sa sarili mo, ano naman kailangan mong patunayan pa sa ibang tao? Hindi ko mag-gets yung ganong konsepto, no? Eh, niisip ko, baka yun nangaasar sa'yo, kasi sabi mo, pogi ka eh, diba? So, baka yun nangaasar sa'yo, gusto magpakiss sa'yo. Sabi mo, halika, dali, kikiss kita. Kasi diba, naalala ko, tangina, hindi ko makakalimutan, dumaan din naman ako sa high school eh, diba? So, may mga babaeng nangaasar sa akin, bakla raw ako eh. O, halika, dali, halikan kita. Gusto mo, inaasar mo ako, diba? Bakla ako, diba? O, halika rito, dali. Maintindihan mo lang. So, ayun nga lang, ingat ka lang kasi baka masarapan ka. Oo, diba? Ang lakas mga asar eh, bakla daw ako. Yung pala, may gusto lang pala sa akin. Alam mo, simple lang naman ang konsepto eh. Hindi. Ito, tangina ito, hindi ko makakalimutan. College ako. Hindi ko makakalimutan to. First year college ako, first sem, lumaban ako ng debate, panalo. Hiyawan yung mga tao. Tapos, basta nasa student council, hindi ko maalala kung presidente ba siya, basta may posisyon sa student council. Nursing siya, magandang babae. Lapit ngayon sa akin, backstage.
Sabi, kalimutan ko na kung tawag sa akin, parang Chester o Sir Chester. Hindi ko na maalala kung ano. Salamat, brother. Hindi ko na maalala kung tawag sa akin nun. Pero parang Chester, ganun. Chester, takin, ang galing mo lumaban ng debate. Kasama niya yung buong nursing. Yung mga nanood, magtotropa sila. So, kasama niya ngayon yung mga nursing, mga tropa. Tapos sabi niya, Chester, takin, ang galing mo talaga lumaban ng debate. Kaso may tanong lang ako. Sabi ko, ano yung tanong mo? Akala ko naman, tanong tungkol sa debate. Sabi niya, bakla ka ba? Tangina, tawanan ngayon yung mga tao, putang. Alam mo yung pakaramdam ko na pahiya ako? Ganun yung pakaramdam ko. Syempre, puta, debatista ako eh. Ngayon, syempre, sumagot naman ako. Bakit? Duda ka ba? Gusto mo subukan? Tanginan! Namula! Hindi ko makakalimutan yan. Tapos naging kami nun parang 1 linggo. Naging kami nun 1 linggo lang. Tapos, ayun, we had to separate our ways. Yeah. Naging kami nun 1 linggo. Namula yung babae. Tangina, college ako ng first year, first sem. Di ba? Naalala mo pa yun? Debate yun eh. Nakakamiss yun. Nakakamiss talaga yun. Sige, next question. Kinilig na naman kayo. Mga hindot kayo. Sabi ko sa inyo. Ang inang yan. Bihira lang ako magkwento. Pero pag nagkwento ako, legit. Sir, sabi po ni Albert, sabi niya, boss, lalaki ako pero kinikilig ako sa'yo. Putang ina! Lalaki ako pero kinikilig ako sa'yo. Tangina. Aray ko. Tangina, nakakamiss yung mga panahon na yun. Sige, next question. Ano gagawin mo, sir? Kinikilig na pati lalaki sa'yo. Dati, nawiwirdoan ako sa ganun. Ngayon, normal na sa akin nag-I love you, kapwa ako lalaki. Dati, nawiwirdoan ako sa ganun eh. Kasi syempre, alam mo, hindi ka sanay kapag may lalaki nag-I love you sa'yo eh. Pero eventually, paglipas ng panahon, dahil nga influencer nga, na social media, ganun, kilala ng mga tao. Ngayon, ma-realize mo, dahil nga sa taas ng pag-aanga sa'yo ng mga tao, nag-I love you na sila sa'yo. Tapos syempre, ako naman, nag-I love you back sa kanila. Kasi mahal ko naman talaga yung mga sumusuporta sa akin eh. Ayun. Parang tanga-tanga ng mga tao na nasa gilid ko. Ba't kinikilig kayo? Nagngingitian dito sa gilid ko. Nakaka-relate sila. Takilang yan, nagngingitian itong mga tao sa gilid ko. Pero sa ngayon, sir, okay na sa'yo pag lalaki pa rin umalik sa'yo? Hindi, putang ina mo, sapakin ko ang mukha mo. Putang ina ka. Tanginang yan. Idol ka niya, tapos kinis ka niya rito. Meron nga mga ganun eh. Yun, nawiwirdohan pa rin ako. 767. Kasi walang babaeng gumagawa sa akin ng ganun. Ilag sa akin mga babae eh. Walang babaeng gumagawa sa akin ng ganun. Lalaki. Merong mga parang dito bandang dito na tayo. Mga 2 beses, 3 beses na. Wala, alang naman sapakin ko, di ba? Maliban na lang pag alam mo yung nakakabastos ka na tapos sinabihan na kita, di ba? Pero syempre, 'di ba? Atas ng tungkulin bilang influencer eh, 'di ba? Nakayaan mo lang sila kasi maligaya talaga sila eh. Minsan sobrang saya mo, 'di ba? Yung nguso mo kung saan dumadampi. Ina. Pero wag ka. Hindi bakla 'yun. Hindi bakla, lalaki talaga yung mga 'yun. Mas malaki pa katawan As in, sa'yo. mabiro lang talaga sila. Mabiro lang mga komedyante ng grupo nila. Ay, sige liga. Abangan mo, sir, baka umalik din. Okay, thank you brother. Salamat ng marami. Na-appreciate kita, Pio. Hindi si Pio. Ay, hindi ba si Pio? Alam ko si Sir, Pio. suki po. Magkano? 760. Okay. Okay, next question. Ayan, tanong naman po ito ni... Kamukha ni Pio Balbuena eh. Wait lang. Nawala yung mga tanong dito. Pero, tanong po dito kanina, ang saya mo daw, sir, sabi niya. Lagi naman ako masaya. Akala nyo lang galit ako. Naglalaroan ko lang kayo. Akala nyo lang lagi akong galit. Pero masayain akong tao. Mas prefer kong maging laging masaya sa buhay kaysa laging galit. Tanong naman po ito... Teka, magkano to? 60, no? 760. 760. Okay, sige. Uy, hulog. Oh, asan yung tanong, Gil? Ito po. Tanong po ni Sadi. Boss Chester, anong mas maganda? Mag-save ng tubo sa negosyo or isagad lahat ng negosyo? Isagad lahat sa negosyo. Hindi mo gugusto yung isagad lahat. Magsa-save ka. Bakit? Hindi mo naman alam kung ano pwedeng mangyari. Sinagad mo lahat. Tignan mo, katulad ngayon. Tangina, kung sumagad ako ngayon, yari. Sumabog yung gulong ko rito.
Tapos yung yung isang motor, sabay problema. Kanina to pala to? Ay, teka, 760, no? Yes po. 60. Sabay nagkaroon ng problema. Hindi mo gugustuhin ganun. Always save for rainy days, kung tawagin nga nila. Kawika ang English yun, always save for rainy days. Kailangan mo magsube. Hindi pwedeng lahat na lang all out ka. Paano pag nagkasakit ka, kailangan pa ospital? Pumutok ka appendix mo. Wala nga yung pera. Lahat nilabas mo sa negosyo. Kailangan yung magtabi. Pero as much as possible, yun lang punto eh. Wag mong gastusin sa luho yung pera. Ang pera, wag mong gastusin sa luho. Gastusin mo dun sa pampaikot ng negosyo. Yung iluluho mo. Salamat, ingat kayo, dahan-dahan Pio Hindi nga si Pio. Yung iluluho mo, gastusin mo na lang sa negosyo, paikutin mo nun sa negosyo. Kasi, tingnan mo, ang trouble mo kasi dyan, okay, sige, i-all out mo, di ba? Tapos, pag nagka-trouble ka, paano? Mangungutang ka. Isipin mo, tingnan mo, sumabog yung gulong dito. Tangin na, kagabi yun sumabog yung gulong. Tapos nasira yung fuse nung isa. Dalawang motor ngayon, down ako. Pagdating namin ngayon dito, sumabog naman tong isa pang gulong. Dalawa ngayon gulong yung bibiling ko. Bumili na ako isang gulong, bibili pa ako rito kasi bago na naman, sumabog na naman yung gulong eh. Good evening, everybody. Mabigat talaga, pero luma na rin kasi yung gulong, gasgas na. Gasgas na yung gulong eh. So sa akin, in general, magtabi ka. Lagi, always save for rainy days. Hindi lahat ng pera ilalabas mo sa negosyo. Kasi pag nagkaroon ng emergency, nagkaroon ka ng problema, paano ngayon? Di ba? Sasablay ka na. Puputok ka na. Ang trouble mo. Ang tanong, kailan babalik yung pera? Huwag mo ilabas sa negosyo lahat. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Buddy. Sabi niya po, boss, ano po bang mas maganda? Slowly but surely o isasagad? Ha 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 ha. Tangina, negosyo pa ba yung pinag-uusapan natin? Tangina ng mga tanungan nyo yun. Nung sa dulo. Di ko alam kung negosyo ba topic nga rito. Sa akin, sa umpisa, slowly but surely. Yeah. Sinagot pa din. Sinagot. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Darren Tagay muna. Darren Tagay muna. Okay. Good evening. Boss. Ang cute ng bahing talaga nito ni Gil eh. Dito na lang po yung order, kuya. Thank you po. Ano ba inaantay niyo? Ha? Ano inaantay niyo? Hindi, order po nila. Okay. Ayan, Darren Tagay muna. Boss, ano pong masasabi niyo sa sinasabi ni Bob Marley sa isang reporter na my only richness is my life? Totoo naman yun. Wala ka naman kasi madadala sa kabilang buhay. Pero more than just your riches is your life. Your riches is your good deeds as well. Yung mga itinago mong mga mabubuting gawa na hindi mo ipinakita sa mga tao na inire-reserva mo para sa kabilang buhay. Yun, importante. Yun ang para sa akin yun ang kayamanan ko eh. Bukod pa, marami kasi ko iba-ibang kayamanan eh. So isa sa mga kayamanan ko yung mga mabubuting ginawa ko. Diba? Siyempre, obvious naman yung pera, bla bla, etc. Basic na yun eh, sobrang basic na nun eh. Wala na, hindi na masyadong masaya yung ganun. Kumbaga palasak na yan eh. Yung mga daming pera, sports car, wala, Rolex, palasak na yan sobra. Ang excited ako. Thank you. 165. Salamat. Thank you po. Ang excited ako, hindi yung mga pera-pera na sarili, nayayaman ako. Hindi na okay na, sapat na ako sa lahat na meron ako eh. Ang excited ako, yung kwento ng mga kapwa-taong parte ako ng buhay nila at parte ako ng kwento nila. Yun, isa sa mga kayamanan ko dito sa buhay na to. Tapos sa kabilang buhay naman, yung mga mabubuting ginawa ko dito sa buhay na to na hindi na nalaman ng kahit na sino. Wala nang alam ang kahit na sino. So yun, maraming iba-ibang klase ng kayamanan eh. Yung iba nga, kayamanan para sa kanila, yung mga anak nila, diba? Yung iba, kayamanan sa kanila, mapatapos sila yung kapatid nila. O sila mismo nakatapos, diba? Maraming iba-ibang klase ng kayamanan. Pero overall, kung si Bob Marley, ang kayamanan lang niya para sa buhay na to, yung buhay lang mismo, sa akin, there's more to life than just life alone. Yun, nasagot ko rin. Next question. Sabi ni Rudy Sangwil, gandang gabi, pa-shoutout po kay Kamoto Wave. Ay, Kawewe Wave pala. Ay, naalala nyo pa yan? Kawawe TV. Kawawe Moto. Yung kasi. Kawawe Moto. Kawave pala yan. Kawawe. Yung kawave, kawawe. Sige, next question.
Tanong naman po ito ng... Ay, in case hindi nyo alam, baka sabihin mga bagong viewers. Si Gail kasi yung nakaraan nagbabasa ng mga tanong. Tapos, yung ang pangalan ng viewer, Kawave Moto. Tangin ang basa niya, Kawawe Moto. Kawawi. Tangin na tumbling kami lahat dito, katawa. Parang 10 minuto yata kami tumatawa. Sige, go questions. Ayan, sir. Tanong po ni... Di ko maintindihan na pangalan. Idol. Ayun. May accent na idol. May accent na idol. So, welcome to American Idol. Away ko. Takina, hinihiga na naman ako. Yun, sir. Masusuka ako dahil sa'yo eh. Idol daw. Idol. Question sa akin, Miss na. Idol, naniniwala ka ba daw sa Christmas? Hindi. 890. Hindi pinangalak ng December 25 si Cristo. Tignan nyo lang yung kung tignan nyo lang yung Bethlehem eh, ha? 890. 890. Sukle? Okay. Baka may 10. Sa'yo ba ito 1,000? 10 piso. Yan! Thank you very much. Okay. Then 900 na lang ang bibigay ko. Diego, next question. Hindi pa pala ako tapos. Hindi ako naniniwala ron sa Pasko na December 25. Ang dahilan kasi, hindi naman pinanganak si Cristo ng December 25 eh. Mismong nasa Catholic Encyclopedia, kung tsatsagain nyo lang basahin. The actual birth of our Lord Jesus Christ is unknown. Yun na nakasulat, verbatim yun, nakasulat sa Catholic Encyclopedia. Magbasa kasi kayo, Pilipinas. Mismong mga religion ninyo, hindi nyo alam. Sila mismo umaamin, hindi naman talaga nila alam yung kung kailan yung pinanganak si Cristo eh, diba? Wala naman kasi nakasulat sa Biblia ng eksaktong araw na December 25. Walang ganun sa Biblia. Ang meron, yung mga yung mga the first Noel, the angel did say, laying keeping their ships on a cold winter's night that was so deep. Pangin na, diba? Isipin mo yun. Puta, pinapasabsab nila laying keeping their ships on a cold winter's night. Sino naman tangang putang ina? Pasabsaban. Winters. Yeah, oo. Tas doon ka pinanganak sa pasabsaban. Tapos yung mga hayop nasa kumakain ng damo sa labas. Tapos winter's night yun. Paano kakain ng damo? Yun na nga eh. Wala kang damo eh. Kasi pag tinignan mo yung Bethlehem, sobrang kapal ng yelo dyan pag December. November, December, January, ang kapal-kapal na ng yelo dyan eh. Nasaan ang Bethlehem ngayon, sir? Ano pa rin? Nasa Israel pa din. Israel pa Nasa din? Middle East. Nasa Middle East yung Bethlehem. Okay. Nasa Middle East yung Bethlehem. Alam mo yun, sobrang kapal ng yelo dyan kapag ka December. So, hindi totoong si Cristo pinanganak ng December 25. Meron nga meron nga ako mga nakitang brother, meron nga ako mga nakitang calculations kung kailan possibly pinanganak si Cristo. Nagtsaga rin naman ako mag-research, diba? Meron ako mga nakitang calculations kung kailan possibly ipinanganak si Cristo. Based on their calculation, ibinase dun sa kung kailan nabuntis si Maria, tapos pabalik ngayon ng 6 na buwan, kung kailan nabuntis si Elizabeth, tapos kung kailan nagsilbi yung asawa ni Elizabeth sa templo. Tapos ilan sila na dakilang saserdote ng mga panahon na yun? 24. So lumalabas, taglalabing 5 araw sila bawat shift. Ganun nalabas nun diba? So lumalabas, 2 saserdote, dakilang saserdote ang pumapasok dun sa holiest of holy, dun sa panahon, sa kada buwan. Merong 12 buwan. So pwede mo ngayong mabilang approximately kung kailan pumasok yun doon. Ibinigay ngayon nakipagkita ngayon kung hindi ako nagkakamali, si Arcangel Miguel yun, di ba? Okay. Tapos 6 months after nabuntis si Elizabeth, so nabuntis si Elizabeth, and then 6 months after nabuntis ngayon si Maria.
Tapos kailan lumabas yun? After 9 months. So approximately, mahuhulaan mo na ngayon, mula doon, meron ka ng rough draft kung kailan ngayon lumabas si Kristo. Meron ka ng rough draft. Kasi ano eh, yung mga saserdote, 24 sila eh, di ba? So 24 naglilingkod sila sa holiest of holy, doon sa loob mismo Brother, pag hindi naman sobrang urgent, huwag mo istorbo yung sigil. Kasi akin muna eh, di ba? Buong Pilipinas nanonood sa atin, tapos istorbo ka ng istorbo eh. Ngayon, going back. So 24 yung mga yung mga saserdote. Ngayon, yung 24 na saserdote, bawat isa nagshi-shifting sila papunta ron sa holiest of holy, naglilingkod sila every 15 days. So, isipin mo yung konsepto na every 15 days may naglilingkod, tapos isa ron sa mga yon si Zacarias naglingkod. Tapos pagdating ngayon ng pagpanahon ng paglilingkod niya, dumating ngayon yung anghel sa kanya. Tapos hindi siya naniwala, tapos napipi. Tapos nagsiping sila ni Elizabeth. Tapos 6 months after Dalawang bante. anong pangalan nito? Si Maria naman nabuntis. So meron ka ng rough draft kung kailan possibly ipinanganak si Kristo, anong buwan. Yun ang masasabi ko tungkol doon. Pero definitely hindi siya December. Definitely, sigurado ako hindi siya December. Sigurado ako. Sige lang, brother. Shoutout ka na rin. TikTok to, tsaka Facebook. Nice one. Thank you po. Okay, thank you, brother. Ganda na mga words natin eh. Okay, sige, go. Ayan, tanong naman po ito ni... Ayan, nawala yung tanong. Wala yung tanong. Okay. Umusog na yung screen. Tanong po ni Tatsuya. 1, 2. May balak ka po bang tumakbo sa Senado? Wala, hindi ako interesado sa politika. Sinabi ko lang nga sa inyo, di ba? Sinabi ko na sa inyo, hindi ako interesado dyan. Sarap-sarap ng personal na buhay ko, ba't na masasaksak ako pa ng politika sa sistema ko? Hindi sa mahirap. Pero yung konsepto ba na hindi naman. Malilimitahan ako. Kasi bilang influencer kasi, ang sarap na nung pakiramdam ko na nasasabi ko kahit anong gusto kong sabihin. Syempre, with exceptions dun sa possibility na self-incriminating and dun sa possibility na baka kasi mademanda ako because of multiple reasons. Pero yung konsepto ng ngayon, nasasabi ko lahat ng gusto ko. Nakakapagmura ko, 'di ba? Which is yun talaga yung, alam mo yung epitome nung lahat ng gusto kong sabihin. No holds barred. Pero pag politiko kasi hindi pa pwedeng gaganong-ganon. Diba? So kaya malilimitahan ngayon yung parang ko ng pagsasalita kasi sasabihin niyo sa akin, diba, binoto ng taong bayan yung putang inang yan. Tignan mo ngayon, nagmumura doon. Diba? Ang pangit na. So hindi ako interesado sa politika. Mas maligaya na ako ng ganito. Nasasabi ko lahat ng gusto ko. Nagagawa ko rin lahat ng gusto ko. Private citizen, best place to be. Sarap ng ganitong buhay. Okay. 700, magkano yun? Sukle? 100, okay, 750. Baka may 20 dito. 80 pesos. May 20 ka? 20. Di ba? Baka banata mo kung 20. Double check ko. Bigyan na kita 800. Wala eh. Next question. Wala? Okay, sige. Next question. Next Pagka followers question. walang discount. Pagka followers wala discount. Hindi, pagka followers may libreng sabaw. Tanong po ito ni Dr. Dylan. Okay. Boss, may asawa at anak na po ako, pero addict po ako sa sex. Kaso yung asawa ko napapagod na sa akin gabi-gabi. Paano ko po kaya re-resolve yung gantong problema ko? Magbati ka. Normal lang yan. Magbati ka. Oo, isa sa mga resolution yun eh, diba? Siyempre, kailangan mutual, consensual. Kasi pag hindi mutual, ano ngayon ang mangyayari? Di parang ka ngayon katulad ni Robin Padilla, yung urge. Oh, dinala niya pa sa Senado yung urge. Diba? Pagka hindi mutual, hindi consensual, may magkakaproblema ka ron. Diba? So ngayon, ang pwede mong gawin, pwede mo talagang, just take it to the CR. Diba? Doon, putok mo lahat. Oh, diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Magalibog lang yan. Baka kasi masyadong malakas yung katawan mo, minsan ganun eh. Yung pagkain lalaki, physically fit. Yun, nararamdaman ko yun pagka nag-workout ako eh. Pagka workout ako, tapos alam mo yung maayos yung katawan ko, tapos may konting, kahit pa paano, may sumisilip na abs, diba? Pagka physically fit ka, ganun mararamdaman mo yun. Nagiging comfy ka. Oo. Mararamdaman mo yun na parang mataas masyado yung urge mo. Ramdam ko yun kapag physically fit ako. Ngayon, isa sa mga bagay na para hindi ako magkaroon ng ganong sakit ng ulo, ganong problema, bago ako lumabas ng bahay, babati muna ako. Seryoso yun, walang arong biro yun.
Bago lumabas ng bahay, babati muna ako. Kasi ang hindi mo ko kasi gugustuhin, lalo na katulad sa posisyon ko, di ba, negosyante, di ba? Pagka nag-aanap buhay ka ng sarili, mag-hire ka ng mga tao. Ngayon, hindi naman pwedeng nag-hire ka ng mga tao base sa libog mo. Kasi may mga ganung pagkakataon eh. May mga ibang tropa ako nag-hire kasi sobrang ganda ng babae. O tapos ngayon, hindi na ngayon nagpe-perform sa trabaho dahil alam niyang maganda siya. Ang tamad ngayon. Mapasok kung kailan niya magustuhan, late kung kailan niya gusto, tapos dwindling down ng performance, maangat, mababa, tapos kadalasan, tangina, yung ugali pa, busalsal. Hindi mo gusto yung makachamba ng ganun. Marami sa mga babaeng maganda, ganun. Marami sa mga babaeng maganda, ganun. Kung paano ang generalization ng maraming lalaking pogi, bobo, ganun naman yung mga generalization ng mga magagandang babae, ang arte. Tamad. Oo. Ganun. Ako nag-hire ako ng tao eh. Alam ko sinasabi ko. Hindi naman ako nang hula lang eh. Napapansin ko yun pagka maganda. Yung pansin ko pagka maganda, tangina, talagang talaga. Di naman Talaga. boss, sila ang gagandang sisipag eh. Alam mo, Depende sobrang talaga. bihira to. Depende. Ito mga ganito, gusto mo na diretso, itong mga to, sobrang bihira nito. Bihira yung mga yan, dying breed na yan. Para katulad natin, di ba? Sabi mo, di ba, wala kang karapatang kumain kapag tamad ka. Totoo naman. Sabi mo yun. Totoo. Para katulad natin, di ba? Ikaw may itsu-itsura ka, pero kung hindi ka mukhang bobo. Hindi naman. Nakita mo yun? Alam mo yung dying breed na tayo eh. Konti na lang yung mga ganito sa lipunan. Yung kahit pa paano may itsu-itsura, tapos may utak din at the same time. Bihira na yun sa lipunan. Sa mas madalas na pagkakataon, ito I may be wrong ha. Opinion ko ito based on my observation. Siyempre wala akong statistics na papakita. Diba? Hindi naman magkakaroon ng statistics niyan eh. Para magkaroon official eh. Diba? Wala statistics nun. Pero ito, based on my observation, na napapansin din naman na ibang mga tao. Hindi lang naman ako mag-isa nakakapansin ito eh. Madalas na pagkakataon, kapag matalino, pagka maganda o pogi, dahil sobrang ganda, dahil sobrang pogi, tapos nakukuha na nila lahat ng pabor ng lipunan, pakiramdam nila, hindi na nila kailangan taban yung utak nila. Confident na sila. Sobrang confident na. Tapos minsan yung confidence nga wala na sa hulog, tapos arrogante na eh. Nakasar na, no? Oo, nakakabuisit na. Arrogante na, ang taas na ng tingin sa sarili, pero pag check mo na resume, putang ina mo, walang laman. Walang laman yung resume. Paano? Ang pambayad niya lang sa lahat ng bagay, pepe niya. Nakatawan niya. Yun ang common. Ngayon, sabihin mo ngayon, babash mo ngayon ako, blah blah, paano patutunayan, Chester? Hindi ko kaya patunayan, pero ako nakakakita kasi ako eh, observation ko yung pinagbabasihan ko eh. At hindi lang naman ako nakakapagsabi niyan eh. Marami rin ibang mga taong nagsasabi niyan na mga nasa HR din. Hindi ako nag-iisa. That actually fucking weird talaga dito sa atin. Sa Pilipinas. Kahit sa ibang bansa, brother. Ganyan din. Kahit sa ibang bansa, ganyan din. Yung mga Karens nila doon, Yeah. na mga may itsu-itsura yung iba. Yun. Yung mga Kardashians, diba? Ginagaya nila yung mga Kardashians. Ginagastos mo yung pinaghirap. Ang pinakamasarap na parte doon, brother, yung dahil gumagana yung katawan mo, gumagana rin pati utak mo. So, mas madalas na pagkakataon. Yun ang sagot ko ron. Anong yung tanong? Ang ano? Anong ulit Nakalimutan ko tanong kung mahaba na tayo. Tanong na. Napasarap. Ayaw mo na, kung wala na, siguro question na. Tanong po ni Justin. Justin, Kailan ka papasok? Empleyado kasi, Justin. Hindi, okay lang. No pressure. Kung nanonood ka man, Justin, no pressure. Ano kasi, kakapanganak lang nung asawa niya. Sa day, 2 araw na siyang absent. Sabi ko, okay lang. Kasi nag-aalala kasi siya. Nag-aalala siya tungkol din sa trabaho. Kasi syempre, di ba, tinatanong niya, nakakapagbenta kayo, sir? Kamusta yung benta niyo? Ganun, bla bla. Nag-update Na-appreciate ko naman siya, oo. Kasi sabi ko, brother, relax ka lang kasi bagong panganak yung misis mo, mag-focus ka muna dyan. Hindi mo kailangan magmadaling makabalik. Salamat, brother. Ingat Thank ha. you po. Salamat. Thank you. Hindi mo kailangan magmadaling makabalik, sabi ko sa tao ko. Kasi pagbalik mo naman, may trabaho ko pa rin naman. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatanggalin dahil lang nanganak yung misis mo. So, relax ka lang. Akong bahala sa'yo. Sige, next question. Ayan po, tanong po ni Justin Teens. Sabi niya, boss, kilala mo ba si Josh Virador? Siya po yung social media influencer na nagko-content iba't ibang babae at malibog sa social media na iba't iba lagi ang kinakama at ginagangbang pa nila. Tapos sinasabi niyang, di naman daw siya pangit eh, pero pangit po talaga siya, mayaman lang po siya. Hindi ko siya kilala. Yung mga ganong klase kasi ng content, as soon as merong ganong content sa akin, scroll na lang ako eh. Scroll na lang. Wala, mga ganong klase ng content. Kaya nga nagsasabi. It sounds to me like parang basura yung content eh. Hindi ko naman siya kilala eh. Hindi ko pa nakikita siya. Meron ako nakikita, yung isang nagtuturo na kung paano daw, parang pinsan mo yata, paano pakantutin yung pinsan mo. Ang ina twisted ng utak ang puta. Sira ulo. Gumagamit ng dark psychology. Yung mga ganong klase ng tao, basura ng lipunan yan eh. Alam mo, pagsisisihan din nila yan, pagtandaan nila. Worse, pagsisisihan nila yan pagdating sa kabilang buhay. Lagi naman nasa uli ang pagsisisi, so hayaan nyo lang sila. Sa akin, ang bottom line yan, simple, scroll up na lang. Kasi mamaya, pag binigyan mo pa ng attention yan, puta, lalo pang kumalat eh. Diba? Sige, next question. Wait lang po, sir. May nilalagay ng... Ay, sige, maglalagay mo na sandali ng karne. Dahil lang ha, wait lang ha, bigyan nila sandali ng ilang segundo.
Seconds lang naman ito pagka naglalagay ng karton. Ayan. Okay? Good job, brother. Ayos. Tanong po ito ni Darren Tagay muna. Di ka muna rito. Shoutout ka muna rito. Dali. Dali ka rito. Kyle. Kyle. Dali ka rito, Kyle. Dali. Shoutout ka. O, dali. Shoutout ka muna. Sino gusto mong batiin? Shout out kay Chai Chester. Shoutout. Empleyado ko to eh. Sige. Isa sa mga pinakamasisipag ko to eh. Gego. Ayan. Wala. Tanong po ito ni... Tanggal na tawa ako ron ah. Sige. And Darren Tagay muna. Boss, pansin ko po, kung saan maraming political dynasty sa mga probinsya, doon mas marami mga naghihirap at korupsyon. Ano pong opinion mo po doon, brother? Hindi ko alam kung saan mo ibinase yung observation mo. Pero kapag wala kasing nahihita ang mga tao sa mga politiko nila, yun ang pansin ko eh. Pag walang nahihita ang mga tao sa mga politiko nila, kadalasan napapalitan yung politiko. Kasi, syempre, mawiwirdohan ka nga naman, diba? So, ano nangyayari? Naghihirap, diba? Naghihirap. Okay. Kung meron silang napapala sa politiko nila, boboto nila uli yun. Kung wala silang napapala sa mga politiko nila, obviously, mapapalitan yun ng kung sino man na meron silang napapala. Kasi uso rin naman ng vote buying eh, diba? Uso rin ng vote buying eh. Pero ako palagay ko, yung mga politicians in general, it doesn't have any direct impact sa finances ng isang tao. Ako duda ko ron. Kasi ako personal, naging mahirap din naman ako eh. Kita nyo, napunta nga ako ng Tondo nitong nakaraan, bumalik uli ako sa hirap, diba? Ngayon, nandito ako sa tabi ng kalsada. Naghihirap ba ako? Hindi. Kasi ano ba ibig sabihin ng naghihirap? Kapos na kapos ka talaga. Lahat ng pangangailangan mo, talagang, alam mo yun, bitin. Yung ganun. Pero tignan mo, nabibitin ba? Paminsan-minsan nabibitin. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon katulad ng ibang mga tao. Diba? I don't think politicians have any direct impact sa finances ng personal individual. Pero indirectly, ako palagay ko meron. Indirectly. Pero direkto? Wala. Kasi tignan mo, pag nag-apply ka ng trabaho, susweldo ka. Natanggap ka sa trabaho, di ba? Magtatrabaho ka, susweldo ka. Oh. Ano ang kinalaman ng politiko sa paghirap mo dun? Kung nagtatrabaho ka, kumikita ka ng pera, ano kinalaman ng politiko dun? Magnegosyo ka, nakadepende ngayon kung magaling ka magnegosyo o hindi, uusad o papalpakin negosyo mo, ano kinalaman ng politiko dun? Di ba? Walang direct impact yung politiko dun sa finances ng private individual. Maliban na lang pagtripang ka ng politiko. Siyempre, ibang usapan yun. Pero isolated case naman yun. Pero in general, walang direct impact yan. Ako palagay ko kung hindi ka tamad, sa mas madalas na pagkakataon, wala ka lang talagang direksyon kung bakit ka mahirap. Kasi yun yung nakita ko sa Tondo. Akala ko nga dati, ang dahilan kung bakit mahirap yung mga taga-Tondo. Dahil tamad sila eh. Tangina, ng mga nakasama kong dun, basurero dun, puta, mas malalakas pa yung katawan. Kaya sa akin, Lunes hanggang Linggo, straight, walang day off. Lunes hanggang Linggo, straight, walang day off. Ngayon, syempre, hindi mo naman masasabihan na tamad yung mga tao na yun kasi Lunes hanggang Linggo nga sila, straight, walang day off eh. Paano masasabihan ngayon tamad yun? 12 oras pa sila. 12 oras. Ngayon, yung mga tao na yun, ako palagay ko, wala lang talagang direksyon. Bakit walang direksyon? Multiple factors eh. Wala siguro silang nakitang ibang buhay bukod dun sa buhay nila at saka sa buhay ng magulang nila. Hindi sila nakakita ng buhay ng isang taong mayaman, so hindi nila alam ngayon kung paano yung direksyon papunta dun sa buhay ng mayaman. Ako palagi ko, yun yung isa sa mga surrounding factors dun. Marami pang iba-iba pa eh. Maaaring marami silang anak. Maaari din namang maraming may sakit sa loob ng pamilya nila kung bakit sila mahirap. Pero I don't think yung mga politicians in general does have a direct impact sa finances ng isang tao. Duda akong merong direct impact ang mga politiko sa finances mismo ng mga private individual. Yun ang sagot ko ron. Next question. Pero agree ka ba sa political dynasty? May pakinabang ang political dynasty kung matitino yung mga politiko. Alama, brother! Kung matino yung politiko. Pero kung hindi matino yung politiko, alam mo na, binubulsa ng pera, tas dynasty pa sila, putang inang yan. Nagkaubos-ubos ang pera ng tao bayan sa mga putang ina magkakamag-anak na niluluklok nyo. Paano naman? Okay, sige, political dynasty. Ba't kasi binoboto nyo putang ina naman, di ba? Ba't kasi binoboto nyo? Ang titigas din ng ulo nyo eh. Alam mo na nga corrupt, alam mo na nga political dynasty, boto ka pa rin ng boto. Tang ina, di ba? Tapos magre-reklamo ka ngayon, political dynasty. Putang ina nyo, binoto nyo eh. Di ba? Biro mo. Ano ngayon ang labas nun? Sila political dynasty.
Kayo, stupidity dynasty. Binoboto nyo eh. Mula sa mga nununuan nyo hanggang sa kaapu-apuan nyo, pare-parehas kayo mga bobo kung bumoto. Oh, 'di ba? Eh, may stupidity dynasty eh, 'di ba? Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Sir Chas, pwede daw magdikit ang sticker dito. Oh, sige, banatan yung sticker dyan. Para talaga sa lahat yan. Ano yan? Freedom wall. Freedom wall. Kahit sino pwede magsulat, kahit sino pwede magdikit ng kahit na ano. Ayan. Tanong naman po ito, guys. Dali, bago kayo magdikit, mamaya na pala. Antayin nyo muna ako. Pagkatapos ng live ko, i-vlog natin. Para yung mga ibang gusto rin magdikit ng kung ano sticker nila, pwede sila magdikit dyan. Tanong okay. po ni... Teka muna, may sukli ba doon sa ano? Parang may nagbigay sa ng 200. Magkano 50 sukli pesos. nun? 80. Okay. Baka may 20. Diba, sipatin nyo baka may 20. Baka may 20 po kayo. Wala daw po. Okay lang, sige, ang bala sa'yo, ha? I got you, ha? Ang bala sa'yo. 80. Oh, okay, 80. Okay, okay. Next question. Ayan, tanong ni I am Ratio God. Tips sa mga panganay having responsibility to provide for their family tas walang naiipon. Huwag nyo kasing kainin yung responsibilidad na mag-provide kayo sa family nyo. Tangina, trabaho ng magulang nyo yan. Trabaho ng magulang nyo yan. Ito, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Pag inaalis mo responsibilidad sa mga tao, kukuha ng bagong papalong responsibilidad yan sa'yo. Kuha sila bagong responsibilidad, papalo nila uli sa ulo mo. Kinuha niyo yung responsibilidad nila. Ano responsibilidad nila? Pakainin yung mga kapatid mo. Pag-aralin yung mga kapatid mo. Ngayon, ikaw ngayon na panganay, tangina, ano nagawa mo? Ba't kinukuha mo yung responsibilidad ng mga magulang mo? Tapos yung mga magulang mo, 40 anyos pa lang, nakahilata na, walang ginagawa. Diba? Hindi ganun. Pakala, 40 anyos pa lang, gusto na kagad makaramdam ng buhay na retirement. Tangina, babata nyo pa? Katatamad nyo ng mga tao kayo? Gumawa kayo ng mga tao para gawing tangina, investment, no? Parang paupahang bahay na hindi pa nga tapos yung paupahan, hindi pa nga fully furnished, pinapaupahan nyo na kagad, tapos gusto nyo mahal. Tangina mga tao to, no? Pag alam mo sa akin, seryoso, diretso ha. Pag ganyan klase ka ng magulang, wag ka nalang mag-anak. Kung ang bagsakan mo na magmamagulang ka, gagawa tayo ng anak. Di ganito, gawa tayo ng anak, no? Tangina, kakantutan tayo. Tapos, mag-aanak tayo. Yung unang ilalabas natin, panganay yan. Yan. Tapos, dadamihan pa natin, magpapakasarap tayo ng husto, putang ina, mga 8 anak, ganun, 8. Diba? Tapos, pangalawa, pangatlo, pangapat, panlima, pag ngayon, tayo, tinatamad na ngayon tayo sa buhay, na hindi pa naman tayo matanda, yung mga putang inang pinaggagawa nating mga anak natin, isaksak na natin ngayon sa panganay. Responsibilidad mo na ngayon, paaralin yung mga kapatid mo. Putang ina. Tapos, pag tayo na, tinatamad na tayo. Ayaw na natin magtrabaho. Bakit? Tagal na natin tatrabaho eh, diba? Tayo rin, magpakargo na rin dun sa panganay. Putang ina. Kaya ngayon, tama, tingnan mo nangyayari. Yung panganay ngayon, nagiging resentful sa mga magulang. Ayaw na nila sa magulang nila. Tapos, nabo-broken family. Bakit nabo-broken family? Maaari, sige, naghiwalay magulang. Pero meron din naman, magkasama yung magulang. Pero ayaw na nung panganay. Ayaw na doon sa pamilya. Ba't tangina, pinipilit nung panganay makaalaga sa buhay eh. Tapos sa mga putang inang mga magulang, nagsigawa ng sobrang daming putang inang mga basura ng lipunan ng mga antawag nila, anak. Isasaksak ngayon sa panganay lahat. Tangina, ganyan, sobrang common yan. Hindi lang sa mga ano yan, ha? Hindi lang sa mga breadwinners sa Pilipinas, ha? May mas worse. Ito may mas worse pa. Dati nakita ko yung panahon. Dati panganay. Ngayon may mas malala. Yung panganay, batugan. So kung sino na lang ngayon ang mayroong trabaho sa mga magkakapatid, doon ngayon sasaksak ngayon lahat ng responsibilidad. Tangina, kala mo tidal wave. Boom! Ikaw ang unang nagtrabaho, putang ina mo, alay ka, gago. Boom! Lahat ng responsibilidad, lahat ng kapatid mo, karguhin mo ngayon. Karguhin mo lahat ng kapatid mo. Tapos pati kami, karguhin mo na rin, pakainin mo kami. Lahat ng kapritsyo namin ibigay mo sa akin. Bakit? Kasi pag hindi mo kami pinakain, wala kang utang na loob. Putang ina mo. Patay ka ngayon. Sabihin nyo ngayon, Pilipinas, na mali ako. Sabihin nyo mali ako. Sabihin nyo ngayon mali ako. Okay, tingnan mo ngayon, basahin mo ngayon yung mga comment ng mga tao. Sino sa inyo nakakaramdam ng ganyan? Na tangina, lahat binigay mo. Tapos pag isang araw napagod ka ng kabibigay ng putang inang kabibigay sa mga taong pwede namang magtrabaho pero ayaw at tamad ang putang ina. Tapos nagsigawa na sobrang daming responsibilidad. Sa'yo ngayon sinaksak. Biglang ngayon nanunumbat na at sinasabi wala kang utang na loob. Sino ngayon sa inyo? Sige, type yes kung nararamdaman niyo yung gano'n, Pilipinas. Sige, tingnan natin. Tingnan natin ngayon. 375 po. 375. Sukle? Ange, ganyan po ako ngayon. Tama. Ayan, tama. Ito nyo? Ay, may nagla-like dito. See? Dine in.
Home sim daw kuya, sabi ni Dan Pacobo. 300. Home sim kuya, sabi niya. Ayan, dami nag-yes dito sa TikTok. Ken, Jackie, ako po, ganyan po ako ngayon. Tamo? Ngayon, alam mo, tama Pilipinas. Tamo, nakikita niyo na, unti-unti na kayo nagigising, 'di ba? Unti-unti nang nagigising ang natutulog na Pilipinas. Unti-unti na kayong nagigising. Tangina, nakikita niyo ngayon yung kaululan na nangyayari dito sa Pilipinas na mga minana natin galing sa mga magulang natin. Hindi naman galing yan sa inyo eh, di ba? Minana lang natin yan, galing sa mga magulang natin eh. Bakit? Kasi yan yung nakita nyo, galing sa nanay at tatay ninyo, yan din yung nakita nila, galing sa lolo't lola nila, at saka nununuan nila, yan yung nakita. Gumawa tayo ng anak, pasa natin sa anak lahat ng responsibilidad. Putang inang yan. Putang inang yan. Sa akin, kung hindi mo kayang magpalaki ng maayos ng sarili mong anak, at wala kang gustong ipamana sa anak mo, paputol mo na lang yung putang inang titi mo. Diretsahan lang tayo. Ayaw mong magtrabaho? Ang sabi sa Biblia, ang sino mang ayaw gumawa, wag din namang kumain. Di bali kung senior citizen ka na, okay yun. Senior citizen ka na, walang problema. Matanda ka na eh. You have served the full life. Pero, tangina mo, 40 anyos ka pa lang, 50 anyos ka pa lang, lahat ng responsibilidad, sasaksak mo sa panganay, tangina, sino ka? Diba? Biglang all of a sudden, lahat ngayon ng mga kapatid, obligasyon na ngayon niya. Putang inang yan. Dati tumutulong lang eh, tulungan mo magulang mo. Dati ganun, tulungan mo. Ngayon puta, lahat ng responsibilidad, gusto na magulang, saksak na ngayon doon sa anak, ayaw na magtrabaho ng magulang. Tang inang yan. O sige, 375. Ayan. Magsusukli Dami na muna ako, kalma muna ako. Oo, kalma. Baby, kalma. Parang ibang tono yun, sir. Ang putang inang magulang nyo, sinasaksakan ka. Responsibilidad. Dami tuloy nakaka-relate, sabi sa Facebook. Dami nakarelate, brother. Sa Facebook open din. Oo, sabay ito, TikTok at saka Facebook. Tanong naman po ito, para may iba naman tayo, medyo mabigat yun eh. Sige. Tanong po ito galing kay Dat. Sir, paano makamove on kahit hindi naging kayo? Nangyari sa akin yun. Oo. Nangyari sa akin niya, kinailangan ko mag-move on kahit di kami. Oo, dati. Bakit ka mag-move on? High school days. Hindi, high school days kasi. Meron akong gustong babae. Ang ganda-ganda ng babae na yun, tapos ang talino sa mat. Eh, hindi naman ako katalinuhan sa mat. Sir, papapicture mo daw mo. Ay, sige ka. Picture. Sila yung magdidikit ata ng sticker, sir. Okay. Dikit na quiz. Nakadikit na, sayang. Oh, yun. Spa. Picture mo sila, Kyle. Groupie daw. Okay, lahat tayo. Yung, salamat. Ingat ha. Ingat. Dahan-dahan kayo sa biyahe. Okay. Okay. Eto. Ano pa yung, di mo natuloy yung tanong? Ano nga yun? At paano daw yung kwento mo? Nung high school ka? Oo, nung high school ako. Merong isang babae, ang ganda nun, Regina Reyes ang pangalan. Sure. Bakit? Yung pangalan naman kasi sobrang common eh. Pag tinype mo nga Regina Reyes, di ko na makita sa Google yun. Sa Facebook eh. Regina Reyes, ang daming pangalan gano'n, Regina Reyes. Ang ganda babae nun. Tapos parang TNS sabi yung pamilya nila. Ay, na Spanish. Sorry. May sinasabi sa buhay. Parang gano'n. May pera yung pamilya. Tapos nakaklase ko yun. Tapos remedial class lang. Sandali lang yun kasi summer classes lang yun eh. Parang isang buwan lang yata yun, hindi ko maalala. Parang isa't kalate ganun. Kasi meron pa rin naman konting panahon para makapag-enroll eh. So parang, alam mo yun, may konting gap. So sandali lang yun, as in sandali lang. Pero yung sandaling panahon na yun, kailangan ko talaga mag-move on. Kasi yung, hindi ko naman tropa, pero baga parang, pwede na rin siguro, pwedeng kakilala ko na maporma na gangster. Yun yung nagustuhan niya. Tapos ako yung nangungulit sa kanya. Pero siya, nagkakandara pa dun sa ayaw sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, ba't mo kasi pinipilit yung sarili mo sa ayaw naman sa'yo? Takina, nakaka-bad trip kaya yun. Takina, alam mo, pumorma pa ako, no? Wala ka naman nangyari. Wala. Nag-gel ka rin dito sa gano'n. Oo, bro. Tapos yung, ay, bro. Sorry, sigil pala yung kausap ko. Yung buhok ko na, parang liberty, nakapag ganun. Iuso nun eh. Sabi mong hindi. Oh, takina ka, gago. Nakaganon yung buhok ko nun, oh. Alam mo, dinilaan ng kambing, pa gano'n eh. Takina, serong bro. Serong panahon na yun. Takina, kapag ganun yung buhok mo, tapos parang kala mo, dinilaan ng kambing dito, baka yun,
Hindi ko makakalimutan yun, takin na high school days. Tapos yun, kinailangan ko mag-move on sa isang taong hindi naman naging kami. Paano mag-move on? Wala kang magagawa eh. Ano eh, magpapaka-busy ka na lang sa ibang bagay. Tapos ito effective. Ito effective. Galingan mo dito sa buhay na to. Pag unti-unti umuusad ka, minsan may mga pagkakataon babalik sila sa'yo. Kaya mo lang sila sa Facebook mo, kaya mo lang sila sa TikTok mo, nakapollow, blah blah, etc. Naka-friends ka, kaya mo lang sila. So, unti-unti, pag nakikita nila may progress ka at may pitik ka, minsan may mga pagkakataon sila pa yung mag-PPM. Yes. Tamo, yes, sige, tangin to eh. Bakit yung mga exes niya mukhang nagpaparamdam na uli sa kanya eh. Yes, tangin na, ngayon sekretary ka na ng ano, ay hindi, staff pala. Staff ka na ng vlogger. Tama? Sabi ko sa inyo, brother, good evening. Tama, minsan kapag ka-TNA sabi ka na, pag meron ka ng, alam mo, kahit pa paano, may pitik ka na sa buhay, diba? May tira ka na, kung tawagin nila. Pag may tira ka na, 110. minsan bumabalik sila. Yun ang sagot ko. Next question. Uy, ito yung paborito kong pusa. Ayan, tanong naman po ni Carl. Pakita ko lang sa inyo. Hello, everybody. Ito yung paborito kong pusa. Ang tabo talaga. Ang laki, no? Ang laki niya. Tapos lagi ito malinis eh. Oo. Lagi siya malinis. Hello. Sige, next question. Ayan, sabi... Yung mga tira-tira, bigyan niyo sa kanya. Ayan. Ay, sige lang, brother. Sige. Dito, shoutout ka na rin. Andito yung Facebook, andito yung TikTok. Okay, thank you, brother. Okay, go, next question. Tanong po ito ni Carlos Kabatbat. Idol, ano po masasabi mo sa mga artista na senador? Dati pa naman yan eh, pag may konting kasikatan sila, konting pera, kumakandidato na. Minsan nga wala pang utak, kumakandidato na eh. Tangina, di ba kayo nadadala sa ganyan? Yung isang presidente natin dati, na-impeach pa, dating artista yun eh. Nakita nyo yun, di ba? Di ba kayo nadadala sa ganyan? Tangina, dahil lang artista, binoboto nyo. Hindi naman kasi ang problema yung kumakandidato eh. Tangina, oo, sige, isa doon sa mga problema yung kumakandidato. Pero mas malaking problema, ba't nyo kasi binoboto? Tangina nyo naman eh, di ba? Tangina naman talaga eh, binoboto nyo eh. Tingnan mo ngayon, pati tuloy si Diwata kumakandidato na. Yan bang mga ganyan ang gusto nyo sa politika? Pag binoto nyo pa yan, tangina talaga. Lulubog ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, pag puro ganyan ng mga kandidato natin dito, hirap sa inyo eh. Tayad. Nabuburat tuloy ako. Nakakainis. Nanggagaling yung inis ko dun sa, sana si Doc Willie Ong yung isa sa mga naging vice president natin. Baka mas maayos ang healthcare natin sa Pilipinas. Yun dun ang gagaling yung inis ko. Mas tangina, binas siya ng mga tao. Ngayon may cancer tuloy. Tangina talaga eh. Tangina talaga. Nakakaburat. Bigay mo na. Yung alam mo yung hindi nyo kasi tignan kasi yung credential ng tao eh. Ang tinitignan nyo kasi kung gaano kagaling magsalita eh. Di ba? Hindi nyo kasi tignan yung credential. Sige, next question. Tanong naman po ito, guys. Ay, magkano sukli nito? 40? Okay. Kay Pusong Ligaw. Pusong ligaw. Chi, ano pin location nyo sa map? Mahabang parang Barangay Hall, Angono. Ulitin ko, Angono, Rizal. Mahabang parang Barangay Hall, Angono, Rizal. Tanong naman po ni Calvin Zomindo. Idol, totoo bang ang konsepto ng double ganger? Thank you po. Sa Amerika lang uso yun. Dito naman sa Pilipinas, hindi naman. Sa atin sa Pilipinas, ang uso rito, manananggal, tikbalang, diba? Tik-tik. Sa Amerika, vampire, doppelganger, diba? Ano tayo kita? Slenderman. Mga folklore lang yan sa Amerika. Dito yun. Dito yan. Ulitin ko, dito yan. Tangina, parang konsepto lang yan ng manananggal. Lagyan mo daw ng asin. Tangina. Ay, ako, ang inaasinan ko, yung alipong ako eh. May alipong kasi ako ngayon eh. Tanginang yan. Nakakainis ang puta. Ito, makikwento ko lang. Ay, singit ko lang. Wala namang kinalaman to, pero just to lighten up the mood. Yung grasa ng baka, diba? Yung grasa ng baka, minsan may mga pagkakataon, yung tabaw, yung tabaw deto, yung sabaw, minsan may mga pagkakataon na tatapon ng konti-konti sa sahig. Siyempre, ako naman natatapakan ko. Noong mga unang parte kasi, hindi ako masyadong chichinelas eh. Ngayon, chichinelas na talaga ako. Kasi standard procedure na namin dapat yun ha. Okay na, ganito, blah blah, etc. Safety and security, tapos may ganito. Tapos may, alam mo yun, yung
yung cleanliness protocol. Meron na kaming konting ganun, may pitik na kami ng konting ganun. Dapat araw-araw naglilinis, dapat maayos tayo, 'di ba? 'Yun, unti-unti nai-implement ko na. Pero nung mga bandang unang parte, yung lalo unang linggo, kasi tangin hindi ko talaga alam kung ano ginagawa ko rin sa pagluluto. Puta, kumahog kami ngayon. Tapos may ganito, natapon ng konti yung sabaw, ganun. Tapos syempre sa sahig nakakalat yun, ganun. Tapos wala akong tsinelas. Tapos ngayon, yung paa ko, di may yung sebo. Sebo, lalo na pag maghuhugas ng tangina, antindi ng sebo, grabe. Antindi talaga. Ano yung may grease trap kaya? May diretso sa kanal. Diretso sa kanal. Tapos nagbubuhos kami ng yung 'di ba pag halimbawa yung unang kulo ng ng baka o ng taba, 'di ba? So di kumukulo yung tubig, 'di ba? Natapon namin doon sa kanal. Para ngayon lahat ng mga sebo-sebo na humarang doon, diretso na. Ganun yung konsepto eh. Pero kailangan nga ng grease trap eh. So baka siguro magpahukay ako in the future pag medyo malaki-laki na. Lalo na kapag restaurant na. Sabi ko tuloy, putang inang yan. Kaya, yung sebo ng baka, 240 siya. 240. Okay. Yung sebo ng baka, napupunta sa paa. Tapos sumisingit dun sa gilid. Tapos syempre may mga pagkakataon liligo ka, 'di ba? Okay, ayos, nakaligo ka na maayos. Minsan may mga pagkakataon di mo masyadong makukuskus yung paa mo kasi nagmamadali ka na eh. So ngayon, yung una, pangalawang gabi, yung tsinelas lalo, sa tsinelas yung tsinelas madulas. Sinusuot ko pa rin kahit madulas kasi kahit lagyan mo ng sabon, ayaw matanggal yung dulas ng tsinelas. So di sinusuot ko na lang, tapos buong magdamagin lumipas. Puta, sa pangatlong gabi napansin ko may alipungan na ako. Samantalang matagal na yung huling pagkakataon nagkaroon ako ng alipungan. Ano pa yun? Parang high school pa yata yun. Di pagka bumaha, tapos nababad yung paa sa baha, matagal na panahon na. Tapos yun, napansin ko may alipungan ako. Ngayon, kailangan ko tuloy mag-canis and cream para lang matanggal yung alipungan. Yun, pansin ko. Dapat dry yung paa eh. Dapat nga, pero yung tsinelas dahil nalagyan nga ng grasa ng baka. Nalagyan ng grasa. Teka, wala na pala akong panukli. Ano nga pinag-uusapan natin bago tayo mag-usap ng alipungan? Kalimutan ko. Palit ka siya. Ha? Sige, 1,000. Likod ka ba? Ay, tama. Ito. Sige. Nakalimutan ko yung kinikwento ko. Tanong po ito galing kay brother. Ikaw na kaya mag-recite na itong tanong mo. Ang dami. Okay lang yan. Sige. Ito, ikaw na ba magbasa brother ng tanong mo? Ako na? 90. Personal lang yan. Okay. Sige, mamaya natin pag-usapan. Isa-isain natin mamaya. Personal pala. Personal daw pala. Okay. Tanong Sige. po ni Tricholo. Magkano po ito? 760. 760? Tricholo, Sir Chi, tanong ko lang po kung normal sa tao ang magkasala, paano tayo titignan ng mabuti ng Diyos? Normal sa tao, hindi ganito. Let's just put it into context na ine-expect naman na ng Diyos na magkakamali ang tao eh. Bakit? Kasi, ang sabi ni Job, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So yun, matuwid na tao na yun matuwid na tao na yun. Kaya nga nandyan si Kristo para tubusin yung kasalanan. Gets mo yung ganong konsepto? 760 yung sukli? 760. Teka lang dali lang. Magsusukli lang ako sandali. Ngayon, lahat naman nagkakasala. Pero ito nga ang punto. Kung umaamin ka, humihingi ka ng tawad, merong malaking possibility mapatawad ka. Lalo na kapag sumasampalataya ka. 'Di ba? Parang katulad lang din nung ama, ay yung anak na naglilingkod sa kanyang magulang. Makikita niyo 'yon? Yung anak niyo nagkakamali rin naman 'di ba? Isipin mo lang yung konsepto ng magulang sa anak. Yung anak mo nagkakamali rin naman 'di ba? May mga kasalanan yung anak na baka hindi mo na mapatawad pag lumaki na siya. Pero alam mo yung general majority ng mga kasalanan ng anak mo mapapatawad mo, lalo na kung marunong humingi ng tawad at marunong magpasalamat yung bata. Ganon yung konsepto. 90 pesos. 90 pesos sukli? Baka may 10 piso. 90. Sige, next question. Yun nasagot ko ron. Isipin mo lang yung konsepto ng magulang sa anak. Yun ang isipin mo, yung konsepto ng magulang sa anak. Paano ko nasabing ganun? Kasi tignan mo, ganun din naman yung ganun yung nilagay na konsepto sa atin ng Diyos.
Yung konsepto ng magulang at saka anak. Inilagay na konsepto yun ng Diyos eh. Kaya nga tinawag na anak ng Diyos yung mga tao, di ba? Although hindi nga bugtong na anak, pero anak pa rin ng Diyos sa mga tao in general, lalo na yung mga mabubuting tao. Wala. Magkano sukli na to? 90. 90. 120 po with rice. Kaya nilagyan tayo ng konsepto nung anak at saka magulang at kung paano magpatawad yung mga magulang sa mga anak para makita mo rin yung konsepto ng Diyos at ng tao. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman. 90. Kanina to. Brother. Thank you. Okay, sige. 390 sir. 390. Okay. So, ang sukle, 10. Okay. Sige. Ayan. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito ni Carlos Kabatbat. Idol, anong masasabi nyo if si Trump ang maging presidente ulit ng US? Yes po. Kung ano yung nangyari sa nagdaan, mangyayari uli. Sinigang na ba? Sinigang na baka. Wala pong pare. 120 po with rice. Hindi pala pares. Go, Gil. Go. Yan nga, tinatanong nga kita. Ano? Anong sa tingin mo mangyayari kapag si Trump pa rin daw ang Hindi, yung naging ano, presidente? papatikman mo. Akala ko ako yung ano. Ito, standard procedure para maintindihan nyo. Hindi nyo pa yata alam yung standard procedure. Pag alam ba, may customer, hindi alam. Tapos sige, dalawang isip. Kasi alam mo naman, mas mahal yung sinigang na baka kaysa sa mga pare sa paligid, di ba? Patikman nyo yung sabaw. Tiyan mo, bibili yan. Patikman nyo yung sabaw. Patikman nyo yung sabaw. Pag nagdadalawang isip, kung bibili ba o hindi, at naghahanap sila ng pares kasi akala nila pares kasi yun naman kasi talaga yung normal na binibenta sa kalsada eh. Patikman nyo yung sabaw. Tingnan mo, hindi magdadalawang isip yan. Magiging sigurado order ng isa yan. Sir, update ko po last na 5 gulay. Ha? Last order na yung gulay. Opo. Okay. May karne pa tayo. Yes, po. Dami pa. Okay, yun nga. Alam mo ba yon? Naka-order ka na ba? Pwede siyang pumunta na ron. Di pa pwede. Ha? Di pa ako nakapag-message kasi busy ako kanina mag-ano. Mag-message okay. ko na ngayon pagtapos nitong live. Okay. Sige, go. Next question. Tanong po, yun nga. Di ba po tapos sagutin yung tanong, sir? Ano ba yun? Anong masasabi mo pag si Trump daw ulit po yung naging presidente ng Kung US? ano yung nangyari sa nagdaan, mangyayari uli. Palagay ko makakabuti para sa atin, sa Pilipinas, na si Trump yung maging presidente. Kasi kinatatakutan siya kahit na North Korea eh. Si Trump? Oo. Kinatatakutan ka siya kahit na North Korea eh. Sukat sabihin ba naman ni Trump eh, di ba? Okay, sige. If you continue to make your nuclear weapon, fire and fury will come upon you. Tangina. Sabihin sa'yo ng presidente ng Amerika, okay, kilabutan ka eh. Fire and fury eh. Diba? Eh kahit North Korea, kinakabahan kay Trump eh. Kahit North Korea, kinakabahan kay Trump. O tignan mo, nagkaroon ng pagkakataon, di ba, pumunta ngayon si Trump doon sa North Korea. Hindi siya kabado. Kahit sa sarili niyang buhay, hindi siya kinakabahan. So palagay ko kung si Trump yung magiging presidente uli ng Amerika, palagay ko magkakaroon ng maayos-ayos na magkakaroon ng maayos-ayos na usapan diyan sa West Philippine Sea. Hindi papabayaan ni Trump na makuha ng ng China yan. Kasi kalahati ng komersyo ng buong mundo via shipping dumadaan diyan sa West Philippine Sea. So ibig sabihin nung pag nakuha na ngayon ng China yung West Philippine Sea na yan, putang ina, world domination yun. Trump ngayon yung Amerika. Yun ang malamang na mangyayari. Ma-overthrow into power ang Amerika. Wala na. Ma-overthrow out of power ang Amerika. Kasi ngayon, ang superpower, parang kinikilala ng buong mundo, Amerika. Although medyo pababa na nakapiraso kasi petrodollar deal, bla bla. Pero yun, palagay ko, isa sa mga mangyayari yun, na yung West Philippine Sea, malaki possibility na ma-secure, na hindi makuha ng China, pero delaying tactics lang yung mangyayari. Kasi sandali lang naman yung yung presidency eh, 'di ba? Pagbaba ni Trump, ibang presidente na naman, tapos machamba ka na naman sa mga katulad ni Biden na medyo mahina-hina ng bahagya. Yari. Okay, next question. Tanong naman po ito ni Luis Angelo Nathaniel Noel. Lods, question lang po, anong downside and upside ng pagiging introvert or extrovert? Pili ka ng isa kasi masyado mahaba yung tanong mo eh. Introvert, extrovert, tapos downside, upside pa. So di lumalabas, 4 ngayon yung tanong mo. Pili ka lang ng isa. Sige, bigyan na lang kita. Ang downside ng pagiging introvert, ang hirap-hirap makipag-usap sa mga taong hirap makipag-communicate. Extrovert naman, palagay ko, isa sa mga downside, kapag ka sobra-sobra na ngayon yung confidence level mo, napapagkamalan ka ng mga taong arrogante, napapagkamalan ka mayabang. Yun. Ang upside naman, pagka extrovert ka, I will say
Pag extrovert ka, ang upside, yung mga transaction, ang daling makakuha. Tapos ang daling makaget along with people. Kasi extrovert ka eh, di ba? Magaling kang makipag-usap, madali kang nakikipag-usap sa mga tao. Isa sa mga upsides yun. Ngayon, isa naman sa mga upsides ng pagiging introvert, peace of mind. Hindi masyadong maraming tao yung gusto mong piniplease. Tapos you're inside this little bubble of yours na ikaw yung nag-e-enjoy doon. Tapos yung ilang pirasong mga taong nag-e-enjoy ka nakasama din. So you only get to choose who you want to be. Who you want to be with. Yan. Ikaw lang yung namimili kung sino-sino mga gusto mong kasama. Yan ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito ni Casey and Asis. Idol, anong masasabi mo sa Fermi's Paradox? Hindi ko alam. Fermi's Paradox. Assignment mo na yan. Lagay mo sa akin. Assignment ko. Marami akong mga konseptong nabasa in the past. Tapos, syempre, sa haba ng panahon na, alam mo yun, hindi napapag-usapan yun. Ngayon na lang kasi ulit na nare-refresh sa memorya ko lahat ng mga bagay, lalo na yung mga conspiracy theory na pinagtyagaan kong aralin in the past. Ngayon na lang nare-refresh ulit sa isip ko kasi lumabas ako sa social media. Tapos ngayon, tinatanong nyo ngayon sa akin. Pero in the past, ang tagal na panahon kasi wala akong makausap tungkol dyan sa mga ganyan. Nag-i-enjoy ako ngayon. Seryoso. Kasasagot ng mga tanong ninyo. Kayo naman, nag-i-enjoy sa akin, kapapakinig sa akin, katatanong sa akin. Ako naman, nag-i-enjoy ng kasasagot. Kasi yung mga bagay na dating mga pinagtyagaan kong aralin na alam yung mga kaululan na lang pag narinig ng mga ordinaryong tao. Ngayon, unti-unti, nabibring up na eh. Nag-i-enjoy na ako, may nakakakwentuhan na ako ngayon eh. Ang sarap yung kakwentuhan, totoo. Ang sarap yung kakwentuhan. Masaya ako sa ganito. Nag-i-enjoy ako sa buhay ko. Dati kasi wala akong makausap tungkol sa mga bagay na gusto kong mga topic eh. Ngayon, tinatanong nyo na sa akin yung mga topic na gusto ko talaga mismo. Mga ganyan ko, spiritual theories, at saka yung mga ganito, mga ganyan, spiritualismo, na mga bagay na dati ayaw ng mga taong pinag-uusapan kasi parang baliw ka sa kanila kapag ganyan ng mga topic mo eh. Kasi wala nga silang malay tungkol dun sa ganun. Sige, next question. Hindi ko alam, pero assignment ko yan sa'yo. Sasagutin ko yan susunod na panahon. Tanong naman po ito ni Eric Catrice Bacus. Boss, paanong sistema mo ng pag-iipon lalo na sa ganyang negosyo na nagsimula sa ground zero? Hindi ako mahilig gumastos. Yung mga ginagastosan ko, yun yung mga talagang kailangan lang talagang gastusan. Ang sistema ng pag-iipon, kusama nang maiipon yung pera pagka hindi mo sa kapritsyo ginagastos yung pera. Kaya ako mapapansin ninyo, di ba, napakabihira ako na ngayon manigarilyo. Yung paninigarilyo ko nga, hindi ko kinakargo dito eh. Galing sa sarili kong pera yung paninigarilyo ko eh. Yung Cobra, yan, cargo dito yan. Bakit? Kasi dito ko kailangan mag-perform eh. Sa mismong negosyo ko kailangan mag-perform. So, ikakargo ko yung sa negosyo kung ano man yung mga kailangan ng katawan ko dun sa eksaktong oras na kailangan ko mag-perform. So, ganun ang ginagawa ko. Tapos, tingnan mo, kapritsyo, hindi ako kumakapritsyo. Nakakita ka ba kayo? Binili ko na ganito, bumili ko ng ganyan, pupunta ako sa ganito, namasyal ako. Diba? May nakita ba kayong ganun? Tanganan, mula nga nung nagsimula ito, hindi na ako maalis dito eh. Dito lang ako. Maraming offer sa akin sa iba-ibang lugar para pumunta ako sa kung saan lugar, promote ko daw yung mga hanap buhay nila. Pero tingnan mo, nandito lang ako. Hindi ako maalis dito. Bakit? Hindi kasi parte ng budget na mamasyal ako eh. Hindi rin parte ng budget na pumunta ako sa kung saan bang iba pang lugar eh. Although, oo, sige, palagay mo na, sabihin mo na, hindi, kikita ka naman, Chester, pag pumunta ka rin sa gano'n kasi po-promote mo yung ganong negosyo eh. Hindi nga kasi yun ang punto eh. Hindi naman kasi masyadong marami yung magpapapromote sa isang vlogger na naging vlogger ka sa pagtitinda ng kung ano man sa kalsada sa tunay na buhay. Di ba? Hindi ganun karami yung magpapapromote sa'yo ng negosyo. Yun ang normal. Baka oo, merong 1, 2 pirasong mga tao na magpapapromote sa'yo kasi vlogger ka tapos nagtitinda ka sa kalsada. Pero in major cases, hindi masyadong marami. Kaya kung makikita ninyo, ang pinopromote ko, yung kape lang ni Shinjiro. Yun lang yung pinopromote ko. 120 po with rice. Good With rice na po yun. Okay po. 2 take-out daw. Brother, may rice yan? Oh, shoutout mo na rito. Iya ka pa. Ito Facebook, ito TikTok. Sige. Pinapanood sa akin na yung boss ko, si Atty. Ariola. Pinapanood ako ni Atty. Ariola. Kamusta? Good evening, Atty. Maraming salamat sa pagtsatsaga mo sa aking maliit na programa at maraming salamat sa regular na pagtangkilik sa aking produkto, si Atty. Ariola. Mabisitahin mo naman minsan dito si Tony. Makapagkwentuhan naman kami minsan. Pagka wala siya ginagawa. Sigurado busy talaga. Sigurado abogado yun eh. Siyempre maraming sakit ng ulo na hinaawakan yan eh. Sige, go next question. Tanong naman po ito ni John Mark Jemedin. Sir, anong po masasabi mo sa pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy? Rice. With rice po. Ganun talaga kapag ano eh.
naging ano na yan naging common na yan yung mga may kaso tumatakbo. Hindi nyo nakita sila Trillanes, sila Dilima, nung nasa loob ng kulungan, nagsisitakbo rin sila di ba? Revilla. O ngayong ha? Revilla. Sino? Revilla, di ba? Nasa kulungan sila, nagsisitakbo sila di ba? So, ngayon, merong possibility na kaya siya tumatakbo ngayon. Alam mo, parang first time yata niyang tumakbo ever, no, sa politika. Hindi ako sigurado, pero parang sounds to me like parang first time niya tumakbo ever sa politika. So, alam mo nang merong possibility na para makaiwas yun doon sa mga magiging problema niya. Kasi pag may posisyon ka, meron talagang tendency na makaiwas ka talaga. Kasi malalapit ka ron sa mga iba tapos meron pang immunity. Hindi lang ako sigurado, pero ang sigurado ko 100%, ang presidente may immunity sa mga kaso. Pero kung ano man yung tinatakbuhan niyang posisyon, hindi lang ako sigurado kung yung bang tinatakbuhan niyang posisyon may immunity ba na makasuhan siya kung sakali mang mahalal siya. Pero malamang because of power yan. Kasi syempre, alam mo na, may trouble nga siya di ba? Senado So, ang tinatakbuhan niya, sir. Wala siyang ngayong takaso sa mga bagay na problema niya ngayon. The only way para makatakas siya ron, merong possibility na baka dahil magkaroon siya ng posisyon, makatakas din siya doon sa problema niya. Kasi nakahagilap talaga siya. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan, tanong naman po ito ni... Good evening. Ayan, wait lang po. Tanong po ni Mars, warning, maaaring ma-restrict ang iyong tangina. Gago. Wala mo lang pakialam kahit ma-restrict pa ako. Doesn't matter kung ma-restrict ako. Siya nag-send ng message. Oo. Kala mo natatakot mo eh. Hindi, baka tagtitrip lang Open daw po. Okay. Ako na bahala. Okay. Teka lang muna. Huwag niyo muna lagyan ng sabaw. Medyo malamig pa yan. Painitin muna natin para paghigop ng sabaw ng mga take-out. At para medyo mainit. Wait lang. Okay, sige. Sir, kuha na kayo ng extra sabaw. Wala ng sabaw. Okay, sige. Go. Sabi po ni John Mark Coloma, parang manipulator ka, kuya. I'm more of a, how should I say it? Persuator. Kung meron mang ganong term. Mas prefer ko yung persuasion kaysa manipulation. Kasi manipulation kasi walang pakinabang yung kabilang panig eh. Ang persuasion parehas kayo nakikinabang eh. Meron siyang pakinabang, meron ka rin pakinabang, tapos nagkakasundo kayo sa pakinabang ng isa't isa, tapos everybody happy. Pag manipulation kasi, tangina, one-sided lang yan eh. Ikaw lang nakikinabang, tapos walang pakinabang yung kabilang panig eh. Yun ang pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa manipulation. Hindi ako masyadong, alam mo, nakakadumi ng kaluluwa yan. There was a time in the past, magaling ako manipulator. Pero ngayon, mas prefer ko na maging yung ang ginagamit ko lang persuasion. Parehas tayo nakikinabang para mutual. Kasi yun lang yung paraan eh. Para, alam mo yun, isa rin para mahalin ka ng maraming mga tao. Kailangan nakikinabang sila sa'yo. Hindi ikaw lang yung nakikinabang. Karamihan sa mga influencers, yung mga influencer lang yung nakikinabang eh. Bibigyan ng konting pakinabang, bibigyan ka konting pera, 500 pesos, tapos sasabog yung video nila, makakuha silang mga 100,000 doon sa isang pirasong video. Dati. Pero ngayon, hindi na masyado maganda kita ng mga influencer dyan sa paggawa ng video eh. So, ngayon, tignan mo, tumigil na sila nakakatulong kunyari. Tulong, putangin mo. Tulong mo na may nakatutok na camera. Yung tulong mo may nakatutok na camera. Tanginang yan. Ewan ko sa inyo. Mga ipokrito yung mga ganyan. Bagay, dalawang klase kasi tulong eh. Isang tulong na pakinabang sa harap ng publiko, yung gusto mo lang talagang makita. Pero isa rin namang tulong na talagang genuine na pagtulong lang sa kapwa-tao. Yeah, next question. Tanong mo naman po ito ni Frank, ano pong masasabi mo sa mga maiingay na motor? Kakaparada lang dito ng mga motor. Be sensitive to other people. Wow, magkaroon kayo ng pakialam sa kapwa-tao nyo. Hindi lahat ng tao gusto yung naririnig nila. Hindi lahat ng tao gusto yung naririnig nyo. Baka kayo, siguro, it sounds music to your ears kapag binabarurot nyo yung mga motor nyo. Diba? Baka siguro kung big bike yan, baka sakaling ma-appreciate pa yan. Lalo na kung wom-wom yung tunog, diba? Kasi, ewan ko, merong meron talagang weirdong lust ang mga tao doon sa wom-wom na tunog eh. Kahit sa sports car, yun din ang gusto ng mga tao, yung wom-wom eh. Yung brat-brat. Siguro kung malaki yung displacement, ganun, diba? Pero kung gusto mo magtunog big bike yung motor mo, bumili ka lang ng big bike. Tangina, pinapabarurot mo yung putang inang 125 na motor mo eh. Tapos ang sakit-sakit sa tenga eh. Di bali sana kung tangina, pag binarurot mo, tenga mo lang yung sumasambulat eh. Paano kung may natutulog pa, tapos dumadaan ka ngayon sa mga kabahayan, di ba? Tangina, matuto naman kayo maging sensitibo sa mga kapwa-tao nyo. Hinuhuli na nga yan. Nakaraan, nagpaluan sila rito ng tawag ito? Tambucho. Ng tambucho eh.
Winasak dito yung tambucho eh. Eh, paano, puta? Alas 2 ng madaling araw. Brr, 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 brr. Putang ina, kakaburat ang puta. Yun ang sagot ko ron. Okay lang yan, okay lang eh. Alam mo, sabi ko nga, maganda nga yun para sa Thailand eh. Yung sa Thailand, di ba? Baga binabarurot yung motor, tapos gagawin yung teka niya ron. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Dinart Kamua. Idol, dapat po bang manatili ang Pogo o dapat po silang paalisin dito sa Pilipinas? Hindi na natin pag-uusapan yung bagay na dapat mananatili o dapat paalisin. Kasi tapos na eh, napaalis na nga eh. Pinapaalis na sila ngayon eh, diba? So, pinagbabawal na ngayon ni Presidente yung pagpopogo rito sa Pilipinas. Kasi masyado maraming sakit ng ulo yung ginagawa nila rito eh. Ginagawa na nilang parang, lungib ng mga tulisan ng Pilipinas eh, diba? Ha? Kala ko dun lang sa Ilang oras ba tayo? Mukhang ako More than muna 1 din hour start. na. More than 1 hour na. 1 hour and 20 minutes. 1 hour 20 minutes. Okay, patay. Ay, alam ko na. Tanong mo doon sa mga nakamotor, baka may extra fuse sila. 10 lang kamot, tapos ganun. extra fuse. Oo. Tanong mo doon sa mga nakamotor. Ay, okay. Attorney Ariola. Okay. Ayos. Sakto. Yung abogado ko kasi si Attorney Ace Prado, nasa ano pa yun eh. Quezon City pa yun eh. Quezon City. Yung maliit lang, na pag ganun yung itsura. Kulay-pula, pag ganun. 10 o 15. Meron kayo 10, 15? Diskarte lang muna ako kasi yung motor ko ayaw mandar eh. Malamang, ano na naman to, fuse naman, pumutok na naman yata yung fuse. 10, 15. Meron po. Okay lang, kung ano meron. 10 o 15. Biling ko na lang. O, sige, next question. Ayan. Yan natin kung makapag last question na tayo. Okay. Tanong naman po ito galing kay... Ayan. Question po galing kay Hoisdar. Okay. Question po, bakit po ba kadena ang bracelet mo? Anong meaning po? Multiple meanings yung kadena para sa akin. Isa sa mga meanings na to, bigyan na lang kita ng isa. I am only as strong as my weakest link. I am only as strong as my weakest link. Pag naputol yung... Uy, takin na mo. Nagsasakitan ba yung dalawa na yun? Sino po yan? Dali lang mukhang ano eh. Ito na po. Excuse me po. Brother, pakicheck nga, may nagsasakitan dito. Mukhang babae at lalaki. Naghahatakan sila eh, oh. Mukhang nagsasabunutan. Ayan oh. Mukhang hold up yata yan, check nyo nga. Mukhang hold up yata yan, hinahatak yung lalaki. Ano na? Wala. Joke. Oh my God, naka-live pala. 120 po with rice. Bali, isa lang yung rice na, no? Bali, extra. Ay muna kayo sa vlog. Extra rice. Nahubaran yung lalaki, kahatak ng babae. Wait lang ah. Okay. May naghahatak kanina, tapos nahubaran yung lalaki, akala ko hold up eh. Ay, may sumusunod yung live sa akin. Okay. Ano daw, nagko-comment sir, anong nangyari? Tapat mo daw doon yung camera. Hindi, may naghahatakan kasi doon kanina, mukhang babae at lalaki. Tapos, yung hatak ng babae doon sa lalaki, nahubaran yung lalaki. Okay. So, ang itsura, mukhang hold up sa paningin ko. Ano pa nangyari sir? Wala nawala yung dalawa eh. Pumasok doon sa iskinita. Pumasok doon sa iskinita. Hindi harutan yun. Hindi harutan yung itsura.
Kasi nagbabardagulan na sila. Kasi tumatama-tama na yung mga katawan nila ron sa mga sasakyan eh. Hindi mo ka nag-aarutan yung itsura. Mukhang itsura, either nag-aaway o hold up. Ano lang sa dalawa? 110, ay 120 po. Okay, mukhang yun lang muna tayo, pansamantala Pilipinas. Didiskarte muna ako ngayon ng ano. Ayusin ko muna sandaling. Yun, puta may fuse. Ano to? 15! Tang ina, sakto. Sakto. 290. Okay, puta, sakto. Saktong-sakto. Umalis na ba? Buti na lang. Puta, ayos. Teka muna, dahil dyan, shoutout ka muna. O, tutukay si... Ay, Wait lang daw po. balik na rin natin. Bakit daw? Ayan, shoutout muna kayo. Sobra daw po yung ibigay. May fuse. Yung takina, hinigyan akong fuse. Sakto, nasira yung fuse ko eh. Okay, okay, magandang umaga sa inyo Pilipinas. Andito kami hanggang alas 3 ng madaling araw sa Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono, Rizal. Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono, Rizal. Kita-kits, bye-bye!